Tugon ng may dusay, di lamang ang mula, niring dalita ko ang isasalita, kundi 10 buhay sa pagkabata, nang maganapan ko ang hingi mo't nasa. Sa unang saknong ng araling ito, sinasabi ni Florante kay Aladdin na hindi lamang ang kanyang hirap ang ikukwento kundi ang kanyang buhay hanggang noong siya ay sanggol pa lamang, hanggang noong siya ay dumating sa masamang kapalarang sinapit. Ito ay bilang pagtugon ni Florante sa kahilingan ni Aladdin na mas makilala pa siya nito. Nupong nag-agapay sa puno ng kahoy, saka sinalitang luhay bumabalong, ang may dalang habag at lipos linggatong, buong naging buhay hanggang naparool. Sa saknong na ito ay umupo sina Aladdin at Florante sa ilalim ng isang punong kahoy. Nagsimulang ikwento ni Florante ang kanyang mabagabag at puno ng pangambang kalagayan na sinimulan niya noong kanyang pagkabata hanggang sa napahamak siya. Sa isang dukado ng Albaniang syudad, doon ko nakita ang unang liwanag, yaring katauhay, utang kong tinanggap sa Duke Briseo ay ama kong liyag. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante kung saan siya nagmula. Nagmula siya sa isang teritoryong pinamamahalaan ng mga duke sa syudad ng Albania. Ipinakilala ni Florante ang kanyang ama na si Duke Briseo. Ngayoy nariyan ka sa payapang bayan, sa harap ng aking inang minamahal, Prinsesa Florescang, esposa mong hirang, tanggap ang luha kong sa matay nunukal. Ipinakilala ni Florante sa saknong na ito ang kanyang ina na si Prinsesa Floresca. Bakit naging tao ako sa Albania, bayan ng ama ko, at di sa Crotona, masayang siyudad na lupa ni ina, disin ang buhay ko'y di lubhang nagdusa. Laking panghihinayang ni Florante sa saknong na ito dahil lumaki siya sa Albania na bayan ni Duque Briseo ang kanyang ama. Sinabi ni Florante na sana ay doon na lang siya lumaki sa bayan ng Crotona na bayan ng kanyang ina na si Prinsesa Floresca, kung saan sinasabi niyang hindi sana niya napagdaanan ang pagdurusa na naranasan niya sa bayan ng Albania. Ang duking ama ko'y pribadong tanungan ng Haring Linceo sa anumang bagay, pangalawang puno sa sangkaharian, hilagaan tungo ng sugo ng bayan. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante na ang kanyang amang si Duque Briseo ay ang tagapayo ng hari ng Albania na si Haring Linceo sa anumang bagay. Ang ama niya ay isang duke na pangalawa sa pinakamataas na pinuno sa kaharian. Ito ang nagbibigay direksyon at gumagabay sa patutunguhan ng bayang Albania. Kung sa kabaitay, uliran ng lahat, at sa katapangay, pangulo ng syudad, walang kasindunong magmahal sa anak, umakay magturo sa gawaing dapat. Inilarawan ni Florante ang kanyang amang si Duque Briseo sa saknong na ito. Sinabi niyang ang kanyang ama ang pinakahuwaran sa lahat. Siya ang pinakamatapang na pinuno ng syudad. Walang kapantay ang kanyang amang si Duque Briseo sa pagmamahal sa kanya. Si Duque Briseo ang umaalalay at nagtuturo ng mga dapat na gawin. Naririnig ko pa halos hanggang ngayon, palayaw na tawag ng ama kong poon. Noong ako'y batang, kinakandong-kandong, taguring Floranteng, bulaklak kong bugtong. Sa saknong na ito ay ibinahagi ni Florante kay Aladdin ang kanyang naiisip na tila ba hanggang sa puntong iyon ay naririnig niya ang palayaw o tawag sa kanya ng amang si Duque Briseo
na floranteng bulaklak kong bugtong o kaisa-isang anak. Ito ang ngalan ko mula ng pagkabata, nagisnan sa ama't inang nag-andukha, pamagat na ambil na lumuha-luha at kayakap-yakap ng madlang dalita. Iyon ang tawag ni Duque Briseño magsimula ng bata pa siya maging ng kanyang mapagmahal na ina. Ito ang parang namimiss ni Florante ngayong siya ay naghihirap at naulila na ng kanyang mga magulang. Buong kamusmusay, di na sasalitin, walang may halagang nangyari sa akin, kundi ng sanggulpay, kusang daragitin ng isang buwitreng ibong sakdal sakim. Hindi na ikinuwento ni Florante ang lahat ng detalye ng kanyang kabataan kundi ang mga mahalaga at di malilimutan niyang karanasan. Isa dito ay ang pangyayari noong siya ay sanggol pa lamang. Ito ay nang akma siyang daragitin ng isang buwitre, isang ibon na matakaw at ganid na kumakain ng mga patay na nilalang. Ang sabi ni ina, ako'y natutulog sa bahay sa kintang malapit sa bundok. Pumasok ang ibong, pang-amoy ay abot hanggang 3 legwas sa patay na hayop. Sa pagkakakwento ng kanyang inang si Prinsesa Floresca, naamoy daw siya ng ibon kaya pumasok ito sa bahay. Ang buwitre ay isang uri ng ibon na malakas ang pang-amoy. Naaamoy nito ang kanyang gustong kainin o atakihin hanggang 3 legwas na katumbas ay 2 kilometro, kaya ito ay nakakaamoy kahit na 6 na kilometro ang kanyang layo mula sa kanyang kakainin. Sa sinigaw-sigaw ng ina kong mutya, nasok ang pinsan kong sa epiro mula. Ngalay minalipo, may taglay na pana, tinudla ang ibot, namatay na bigla. Nang malapit na ang ibon kay Florante ay sumigaw sa paghingi ng tulong si Prinsesa Floresca, kaya agad namang tumugon ang pinsan ni Florante na taga-Epiro na si Minalipo. Pinana niya ang buwitre at agad naman itong namatay. Isang araw namang bagong lumalakad, nooy naglalaro sa gitna ng salas. May nasok sa arkot, biglang sinambilat, upidong diamanteng sa dibdib ko hiyas. Noong bago lamang natutong lumakad si Florante ay naglalaro siya sa gitna ng salas nang biglang may pumasok na isang arkon at dinakma ang kwintas niyang may kupidong diamante sa kanyang dibdib. Nang tumuntong ako sa siyam na taon, palaging gawa ko'y mag-aliw sa burol. Sakbat ang palasot, ang busog ay kalong, pumatay ng hayop, mamana ng ibon. Nang magsisiyam na taon na si Florante ay naging libangan niyang pumunta sa mga burol. Dala-dala niya lagi ang kanyang pana upang mangaso ng mga hayop at ibon. Sa tuwing umagang bagong naglalatag ang anak ng araw ng masayang sinag, naglilibang ako sa tabi ng gubat, madla ang kaakbay na mga alagad. Tuwing umaga, kasisikat lamang ng araw ay tumatambay si Florante at nag-aaliw sa tabi ng gubat. Kasama ni Florante ang karamihang mga alagad ng kaharian. Hanggang sa tingalin ng sandaigdigan, ang mukha ni Pebong hindi matitigan. Ay sinasagap ko ang kaligayahang handog niyong hindi maramot na parang. Sinasabi ni Florante sa saknong na ito na hanggang sa tanghaling tapat ay nandoon siya sa parang kung saan siya nasisihang maglaro. Aking tinitipon ang ikinakalat na masayang bango ng mga bulaklak. Inaaglahi ko
ang laruang palad, mahinhing amihat, ibong lumilipad. Ang unang saknong na ito ng aralin ay pagpapatuloy ng kwento ni Florante tungkol sa kanyang kamusmusan. Iniipon ni Florante ang mga bulaklak. Medyo nahihiya pa nga si Florante kay Aladdin dahil mga bulaklak ang kanyang mga naging laruan. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Duque Briseño na Florante ang bulaklak kong bugtong. Masaya rin si Florante na nakikita niya ang mga ibon na sumasabay sa paglipad sa malamig na hangin. Kung ako'y mayroong matanaw na hayop sa tinitingalang malapit na bundok, biglang ibibinit ang panas sa busog, sa minsang tudlakoy pilit matutuhog. Sa saknong na ito, kung mayroon daw makitang hayop sa natatanaw lapit na bundok ay agad napapanain ni Florante. Si Florante ay mahusay mamana kaya naman lahat ng kanyang pinapana ay kaniyang natatamaan. Anang samang lingkod ay nag-agawan, unang makarampot ng aking namatay. Ang tinik sa dawag ay di dinaramdam, palibhas ay tuwa ang nakaaakay. Ang mga kasamang mga alagad ni Florante ay nag-aagawan sa ilang mga napana ni Florante. Hindi nila pinapansin kung sila man ay matinikan sa gubat dahil sa tuwa nilang makitang makapana itong si Florante. Sukat maligaya, sino mang manood sa sinuling-suling ng sama kong lingkod. At kung masunduan ang bangkay ng hayop, ingay ng hiyawan sa loob ng tumok. Lahat ng mga nanonood sa pangangaso ni Florante ay nasisiyahan sa panonood, lalo na kapag nalilito o hindi makita ng mga alagad na kasama ni Florante ang kanyang mga napapanang ibon at hayop. Kapag nakita na ng mga alagad ang nakuha ni Florante ay naghihiyawan sa tuwa ang mga manonood na nagtatago sa loob ng makapal na bato. Sa laruang busog ay kung pagsawaan, uupo sa tabi ng matuling bukal at mananalamin sa linaw ng kristal sa sagap ng lamig na iniaalay. Kapag nagsawa na si Florante sa kanyang pamamana ay tumatambay siya sa tabi ng bukal. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig at maghihilamos upang malamigan at maginhawaan. Dito'y mawiwili sa mahinhing tinig ng nangagsasayang na yadas sa batis, taginting ng lira, katono ng awit, mabisang pamawi sa lumbay ng dibdib. Naaliw si Florante sa mga nimfa ng batis. Ang tunog ng lira ay siyang nagtatanggal ng kanyang kalungkutang nadarama. Sa tamis ng tinig, nakahalak-halak ng nag-aawitang masasayang nimfas na aanyayahan, 10 lumilipad, sari-saring ibong agawan ng dilag. Dahil sa ganda ng boses ng mga nimfa ay naaakit ang mga ibon kaya nagsisilapit ang mga ito. Kayangat sa sanga ng kahoy na duklay sa mahal na batis na iginagalang ng bulag na hintil ay nagluluksuhan, iboy nakikinig ng pag-aawitan. Sa mga sanga ng punong kahoy na sumasayad sa agos ng batis, tumapo ang mga ibon upang makinig sa pag-aawitan ng mga nimfas. Ang mahal na batis na iginagalang na bulag na hintil ay malamang yung batis na binanggit sa mahal na Biblia. Ito ay nung gumawa ng milagro si Jesucristo kung saan naglagay siya ng putik sa mga mata ng isang bulag at ito'y nakakitang muli. Sa palagay ng iba, dito rin sa ilog na iyon itinaguyod ni Hadrian ang paganong dambana ng 4 na mga nimfas o yung tinatawag sa Ingles na Pagan Shrine of the Four Nymphs. Aanhin kong saysayin ang tinamong tuwa ng kabataan ko'y malawig na lubha.
Pag-ibig ni Amay, siyang naging mula. Lisanin ko yaong gubat na payapa. Hanggang doon na lamang ang pagkukwento ni Florante tungkol sa kanyang kamusmusan. Dahil sa mahal siya ng kanyang amang si Duque Briseyo, ipinadala siya nito sa malayo at nilisan ng bayang Albania upang makapag-aral. Pag-ibig na anaki, aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya at sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Dito napagtanto ni Florante ang tunay na pagmamahal mula sa kanyang magulang. Sinabi niyang di dapat panay kasiyahan ang iparanas sa isang bata sapagkat kung nasanay ang bata sa saya, sa kanyang paglaki ay hindi siya makatatayong mag-isa at magiging mahina paglaki nito. Kung lumaki walang hihintang ginhawa, ibig sabihin walang kahihinatnan, walang sasapitin, walang darating na ginhawa sa buhay mo kung noong bata ka ay nagbabad ka lang sa kasiyahan at di ka man lang nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, na mamayay sukat, ibayan ng dibdib, lumaki sa tuway, walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit. Sinasabi sa saknong na ito na ang buhay sa mundo ay paghihirap, kaya kinakailangang matibay at matatag ang bawat isa. Ang mga taong nasanay sa tuwa ay hindi makatatagal sa mapanghamon at puno ng pagsubok na mundo. Hindi nila kayang harapin ang mga pagsubok na kanilang kahaharapin. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin, inaakala pa lamang ang hilahil na darat ni di na matutuhang bathin. Ang mga tao raw na nasanay sa kasiyahan at kagaanan ng buhay ay hindi matatag sa mga pagsubok at sobrang maselan. Hindi nila makakayang tiisin ang kahirapan sa buhay. Iniisip pa lang ang problema ay hindi na nila kaya. Paano pa kaya kapag nandyan na? Para ng halamang lumaki sa tubig, kahoy na lalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Katulad daw ng halaman na laging nadidiligan, kapag hindi na nadiligan ng minsan ay malalanta na. Malalanta ito agad sa kaunting init. Ito ang paghahalintulad sa mga taong nasanay mamuhay sa kasiyahan, kagaanan at marangyang pamumuhay. Munting kahirapay, mamalaking dala, dibdib palibhasay, igawing magbata, ay bago sa mundo'y walang kisap mata. Ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Kaunting hirap lamang ay sobrang laki na para sa mga taong laki sa layaw. Hindi kasi sila sanay na magtiis sa hirap. Kaunting pagbabago lamang sa mundo o kaunting pagbabago lang sa kanyang nakagawi ang pamumuhay ay lubos na ang paghihirap ng mga taong ito. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit, sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ang batang pinalaki sa saya at madaling pamumuhay ay may kulang sa magandang pag-uugali. Minsan nga parang hindi na nag-iisip, walang sariling bait, mali ang pag-alaga ng mga magulang. Akala nila pagmamahal yung ipinakikita nila sa anak nila, ngunit mali. Kaya ayun, ang masaklap na resulta ay isang anak na masyadong sensitibo at walang pagtitiis sa mga haharaping problema. Sa taguring bunsot, likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunukal. Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang.
Ang pagmamahal ng ibang magulang ay mali o baluktot, tuloy na pasasama ang kalagayan ng bata. Posible rin na tamad lamang ang magulang at naging pabaya. Ang lahat ng ito'y kay amang talastas, kaya nga ang luha ni inay hinamak at ipinadala ako sa Atenas. Bulag na isip ko'y nang doon mamulat. Ang mga bagay na ito ay itinuro ni Duque Briseño sa kanyang anak na si Florante, at kahit umiiyak si Prinsesa Floresca, pinadala pa rin si Florante sa malayong lugar ng Atenas upang mag-aral at maging mulat sa mga bagay na dapat niyang malaman. Pag-aaral sa akin ay ipinatungkol sa isang mabait, maestrong marunong, lahi ni Pitaco, ngalay si Antinor, lumbay ko'y sabihin nang dumating doon. Si Florante ay pinag-aral sa Atenas ng kanyang amang si Duque Briseño. Siya ay inihabilin sa isang mabait at isang magaling na guro na ang pangalan ay Antinor na nagmula sa lahi ni Pitaco. Ito ay 7 pantas ng Gresya na lugar ng matatalino o kalahi ng maestro ni Florante na si Antinor. Ikwinento niya sa kanyang gurong si Antinor ang lahat ng mga kalungkutang nararamdaman niya. May sambuan halos na di nakakain, luha sa mata ko'y di mapigil-pigil, ngunit di napayapa sa laging pag-aliw ng bunying maestrong may kupkop sa akin. Sa unang saknong ng araling ito, sinasabing halos 1 buwang hindi makakain si Florante simula nang makarating sa Atenas. Hindi mapigil ni Florante ang pagluha dahil sa lungkot at pangungulila sa kanyang mga magulang at sa kahariang Albania. Dinadamayan naman siya ng kanyang guro na si Gurong Antinor, subalit hindi pa rin niya maalis ang pagkalungkot niya.